Hello po mga kababayan, sa Atty. Rogelio Wong po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program yung lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong pag-uusapan sa episode nito, may kinalaman po no, sa sulat po sa atin ni ay Aida Manalo 8677. I hope I read your username correctly. Sabi niya dito, ito may kinalaman kasi sa whether or not yung lupa na inakupan ng kanyang magulang for the last 30 years na develop na niya, no? Marami siyang mga crops na tinanim ay mapupunta sa kanya. Especially na nalaman niya eventually na di umano itong lupang ito ay pag-ari pala ng pamalaan. Sabi niya dito, "Good morning po, attorney. Caretaker po ang nanay ko sa lupa ng 30 years. Marami na siyang natanim na mga puno, nara, niyog at mga saging, mga root crops. At ngayon po, napatunayan na sa gobyerno pala ang pagmamay-ari nito. Pwede bang patituluhan ng nanay ko ang nasabing lupa?" Okay. Una, i-check mo muna kung ano ang classification ng lupa na yan. Okay? Ngayon, anong sangay ng pamahalaan ang nagmamay-ari nito? Kasi kung ito ay pagmamay-ari ng isang sangay ng pamahalaan, it could be a local government, no? Or in the national government, ito po ay may tuturing isang patrimonial property ng pamahalaan ay hindi po pwedeng papatituluhan po yan, no? Pag ito ay patrimonial property. Ngayon, if it turned out na itong property na ito, no, ay kasama pa sa public domain, meaning hindi pa napatituluhan, no, at wala pang claimant, okay? At ang classification nito ay A and D, meaning alienable and disposable land o public domain, at ang nanay mo doon ay nandun siya, no? In the concept of an owner, nandun siya in open, continuous adverse possession for the last 30 years at in-exercise na niya ang kanyang karapatan, no? Ay na siya ay nagmamay-ari nito. Okay? Now, there could be a basis for your mother to invoke yung tinatawag nating acquisitive prescription. She has been there for the last 30 years in open, continuous, adverse possession in the concept of an owner. At sa katunayan nga, no, ay nagtanim na siya doon ng maraming mga crops. No? Basta ang kailangan lang ay hindi ito titulado. At ito ay classified as A and D. Ibig sabihin ng A and D, alienable and disposable land of public domain at wala naman pong claimant dito, hindi po ito titulado. So, pwede po na may pag-asa na pwede siyang mag-file ng claim sa Department of Environment and Natural Resources ng pre-patent upang sa ganon ay pag napatunayan niya ito na yun nga yung sinasabi nating ma-prove niya na by virtue of the acquisitive prescription, no, she has been there for the last 30 years, ay i-invoke niya ito, ay maaring magkaroon ng basis, no, para mapatituluhan yung nasabing property, okay, sa pangalan ng nanay mo by way of free patent. However, ay yun nga, pag ito'y sabi mo, pag-ari ng gobyerno, pag ito ay isang ito may tuturing uh, na property ng pamahalaan, pag may-ari ito ng national government o local government, no, sa patrimonial property, ay hindi po yan maaari pong patituluhan o pagmamay-ari na maging pagmamay-ari ng inyong mother despite of the fact na ito ay ang mother mo ay nandun, dinevelop yan for the last 30 years. So, i-check mo muna. You can ask your geodetic engineer. Kung alam kasi ngayon po ng mga geodetic engineer, yung mga licensed geodetic engineer, kung ano ba yung classification ng lupa na yan. Meron naman silang access dito, no, sa DNR, they can check, no, or better still, ay puntahan nyo mismo sa DNR and i-check kung ano bang status ng nasabing property. Okay? So, and then kung A and D nga, dapat mag-file na ng
mother mo ng claim sa sa DNR, no, para magpatitulo, mag-apply ng pre-patent, and in the process also ah, kumuha siya ng, kung wala pang tax declaration certificate, ay pwede niyang ikuha ito, no? And upang at ibayad po niya ang kakibat ng mga improvements na naisagawa niya, no? By way of real property tax o mga amilyar, no? Because this could be a additional grounds, no? To prove na nandun ang mother mo in the concept of an owner kasi nagbabayad po siya ng amilyar. Okay? Then of course, siyempre, pag na-confirm na, kailangan isa sa requirements po, pag magpapitulo ka ng lupa, may kailangan magpa-survey po kayo upang sa ganun ay magkaroon kayo ng subdivision and lot plan, no, with approved technical description. Na ito yung kakailanganin, no, sa proseso sa pag-apply po ng inyo sa pagpatitulo ng lupa. Okay? So I hope nasagot natin ang katanungan sa atin ni Aida Manalo 8677. By the way, bago tayo magtapos, no? I would like to make use of this opportunity na pasalamatan po ang ating mga followers sa Facebook, mga viewers po natin, subscribers po natin sa YouTube, no? For your support, ang mga likers po natin, lalo na yung hindi nag-skip ng mga ads. Thank you very much because of your help, no? Because of your support, na-inspire po tayo na ipagpatuloy pa ang ating advokasya na tulad nito, makagawa po tayo ng mga videos at masagot po ang inyong mga katanungan. At upang sa ganun, kahit paano, no, ay makapagbigay po tayo ng legal information, kaalaman sa ating mga kabayan. They could be your friends, your neighbors, your relatives, your acquaintances, no? At in the process, may mapupulot po sila, no, sa pinag-usapan po natin. At sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. And of course, kung hindi naman po kalabisan at hindi pa kayo subscribers o followers, pwede po pang makahirit ng isang click po sa subscribe, share, and like po, no? And follow ang ating mga videos po natin. And of course, para wala kang nimimiss, yung notification bell upang sa ganon ay patuloy po ninyong makukuha, no? Mapanood ang mga updates po natin at wala po kayong mamimiss, no? At pagpatuloy po natin ang journey po natin sa patuloy na pag-aral po natin, pagbigay po ng legal na information, kaalaman, no, sa ating mga batas. Lamang na tayo, lamang na kayo pag may alam sa batas. And I hope to see you again in the next video po natin. Maraming salamat at God bless.